kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama na po yours truly. Ako po si Attorney Cam, na pwede nyo rin pong makita live sa DZRH News Facebook at sa DZRH News Television Facebook. Ayan. At syempre, para sa ating YouTube, search nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. Pwede tayong magkakitaan dyan. Pwede tayong mag-message, mag-PM, mag-comment. Ayan. O kaya naman mag-type kayo sa chat box. Ayan, para maganda ang ating usapan ngayong gabi. Pero bago yan, batiin ko lamang po isang syempre, pasasalamat mula po sa pagkilala ng De La Salle University Dasmariñas College of Liberal Arts and Communication. Ganon din po sa Communication and Journalism Department. Ayan tayo po ay nabigyan ng award bilang Gantimpalang Boses ng Bayan. Diba? Gantimpalang Boses ng Bayan Award 2025. Kung saan binigyan tayo ng award bilang educator na nagpo-promote ng responsible and ethical communication. At ina-apply po ang media knowledge sa real-world issues. At syempre, ini-engage ang ating mga estudyante, di ba? Effectively and emphatically. Thank you so much po mula sa ating Dean. Ayan, kay Dean Jesus Medina. And ang Dean po ng CLAC, Edwin Lineses, si Associate Dean pala, Jesus Medina. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. At sa mga kapwa educators din natin na naka-receive ng different awards sa kanilang department, congratulations. Yan. Ang ating topic ngayong gabi may kinalaman po tungkol sa awayang magkakapatid. Alam niyo po, sabi nila kapag ang pamilya ay nasasawsawan ng ibang dugo, hindi ka dugo, dun po nagkakaroon ng problema. Paano yon, Attorney Cam? So halimbawa, kayong mga magkakapatid, at that time, medyo okay pa. Pero syempre, alam naman natin, pag tayo ay nagkapamilya, diba? Yun na ang ating immediate family. So yun na po yung ating usually, sinusunod, kung ano man yung opinion ng ating esposo o esposa, merong influence sa atin. To the point na ang mga magkakapatid hindi na nagkakasundo-sundo. Ang pinaka masakit pa dito, 'di ba? Dahil ang mga magkakapatid, especially po sa probinsya, pag pinag-uusapan man na lupa, mga real properties at kung ano-ano pa. So, hindi nagpapalamangan, hindi nagbibigayan. Yan ang masakit. Kaya hindi po naaayos yung mga estate property nila, estate tax nila. Kasi ayaw nila mag-settle ng estate because walang magbigayan eh. Remember yung nag-viral na magkakapatid, parang, if I'm not mistaken, parang 8 sila, tapos nagbingo sila kung kanino mapupunta, di ba? Pahaba yung kanilang lupain. So, pinapayagan ba yon ng ating batas? Of course, pinapayagan po. Basta kayo pong mga magkakapatid ay nagkasundo, well represented. Yan. Wala pong problema. At remember, dun sa nag-viral na video kung sa naghati-hati mga magkakapatid dun sa parang bukid ng kanilang magulang, yung naiwan ng lupa ng kanilang magulang, meron po silang mga kapatid na namatay na. Pero nandoon po yung anak, yung representative, nung heirs nung mga namatay nilang kapatid. Kaya ang tanong natin kung namatay po ang iyong kapatid, itsipwera na ba siya sa mana? So, ang sagot po yan, depende po
kung siya po ay merong legal heirs o descendant, no? Kung halimbawa po, ang iyong kapatid ay may anak, may asawa, ayan. Tapos na siyang hahalili para dun sa parte or share niya, no? Yung especially yung mga anak niya, no? So, hindi po siya naitsipwera. Hindi naitsipwera ang kanyang share. Pero kung halimbawang wala po siyang heirs, no? At talagang namatay siya na single, so patay na ang mga magulang, so babalik, no, yung share niya dun sa mga magkakapatid. So, ang kagandahan naman nun ay lalaki ang share ng mga magkakapatid. Pero usually po, sa totoo lang, in real life, sa totoong buhay, kapag meron pong mga namamatay na kapatid, yung mga buhay na kapatid, ang iniisip nila, hindi na kasama yung heir, no? Sa hatian na kung ano man ang mamanahin nila, which is mali po. Meron pa, no? Classic case po, no? May namatay. Okay? Merong isang anak. Tapos yung anak, nagkaroon ng anak. So, apo na, no? Apo na. Si Lola, maraming mga properties na naiwan, na naipundar. At si Lola ay merong mga kapatid. Okay? Pero tandaan mo ha, isa lang yung heir niya, isang anak, tas yung anak niya nagkaroon pa ng isang anak. So, apo niya. Eto na, nung namatay si Lola, yung mga kapatid ni Lola, so nagka-interest doon sa property na naiwan ni Lola. To the point na kasi namatay na yung anak niya, no? Apo na lang yung buhay. To the point na yung apo, initsipwera. Tama ba yun? Tama ba yun? Tama ba yun? Of course not. So we talk about legitim. Ano ba ang sinasabi sa atin ng ating batas patungkol sa mana? Ito yung tinatawag natin na succession. Yung succession kasi, sino ba yung priority kapag eto na, may manahan na? Diba? So, tandaan po ninyo, kung may descendants, anak, apo sa tuhod, apo sa bukong-bukong, grabe, ang layo na nun na. Pero, kung meron dyang kadugo, pababa, no? Ibig sabihin, yung mga na-reproduce, no? After nung kay Lola, sa anak niya, sa apo niya, automatic sila po ang priority sa manahan. Okay. Kung wala naman sila, wala yung mga, ang tawag sa kanila, descendants. Kung wala po ang mga descendants, aakyat po yan. Kung buhay pa ang nanay at tatay, so sila ang magmamana. O, di ba? Pero sa tanda naman ni Lola, baka yung great-grandfather, malay mo, buhay pa, so sa siya magmamana kung wala siyang mga anak, walang apo. Single na namatay. Pero kung wala na po ang mga great-grandfather o yung tatay ng lolo, at yung nanay ng Lola, doon pa lang po magmamana yung mga kapatid ni Lola. So medyo malayo, no? So hindi na-exclude po yung mga collateral relatives, no? Doon po sa kapag merong priority na heir, which is yung descendant. Kung sa case natin, yung apo. So, ganun po siya. Hindi po pwedeng iitsapwera yung descendant. In fact, siya nga po yung priority dun sa heir. Siya dapat ang magmamana lahat ng naiwan ni lolo at lola. At yung mga kapatid, no, wala silang makukuha. Kasi nga, existing, no, yung heirs. Except na lang, no? Marami pong mga hatian na nangyayari. Kung halimbawa, buhay yung asawa, iba rin po yan. Merong illegitimate child, tapos buhay yung lolo't lola. So may mga hati-hati po yan, no? Especially kapag ang namatay po ay without a will. Alam nyo po yung succession, napakahaba pong semestre. No? Napakahabang course po ito na pinag-aaralan, hindi lamang po first year, second year, third year, hanggang fourth year.
ng mga law student. Bakit? Diyan po sila kikita kapag nag-abogado na sila. Di ba? Kasi kapag mga ganyan, pag may mga properties, no, kailangan sometimes talaga mag-inquire ka, mag-consult ka sa abogado para meron kayong hindi na iitsipwera. Katulad nito, tama ba na iitsipwera yung namatay na? Ang sagot po, kapag meron po siyang heir, meron siyang tagapagmana, especially descendant, hindi po siya naiitsipwera. Yung share niya hindi nawawala. Pero kung wala po, namatay siyang single, wala rin pong magulang, so babalik, no, sa mga collateral relatives, sa mga kapatid niya, lalaki yung share nila. So ganun po, no. At tandaan po ninyo, no, hindi po pwedeng halimbawa meron pong heir, no, pero naalala ninyo, sinabi nung namatay, ay, tinakwil ka na. Sabi ng kapatid namin, isa kang alibughang anak. At dahil dyan, hindi ka pwedeng magmana sa kanya. Diba? May mga ganun po O kaya, ay, wala kang utang na loob. Hindi mo man lang dinalaw yung tatay mo nung may sakit. Tapos nung namatay na, bigla ka na lang kabote, nasusulpot. Kukunin yung mana, hindi po pwede. May mga ganun sa parang drama-rama sa radyo. Mga ganun po, no? So, we're talking about disinheritance naman, no, kapag ganun. Tandaan po ninyo, ang disinheritance, hindi po ito pwedeng haka-haka lang na sinabi po ni ganyan, hearsay, puro hearsay. Dapat po ang disinheritance po, especially kapag may last will and testament, nakalagay yan. Yung anong ground kung bakit siya tinatanggalan ng mana. Kasi meron lang pong binigay na mga sitwasyon kung saan po pwede pong matanggalan ng mana ang isang legitimate heir. So, hindi po yan basta-basta pwedeng sabihin na, itsapwera ka na dito dahil nung namatay ang tatay mo, binili niya na dapat wag kang magmana sa kanya. Patay na yun, paano magsasalita yun? And in fact, kahit sabihin niya yun, walang valid disinheritance, especially kapag namatay siya na without a will. Pag nawala po ang isang decedent, at siya po ay walang last will and testament o kaya huling habilin, so mananaig po, no, yung hatian ng succession na nakapaloob po sa ating civil code. So ang sinasabi lang natin dito, yung pag-iitsapwera po, especially sa mga legitimate heirs, sa inyong mga co-heirs din, no? Kung halimbawa magkakapatid kayo, may namatay na kapatid, hindi po kayo pwedeng basta-basta magde-decide na, patay naman na siya wala na siyang share. Tayo na lang dito. Lakihan na natin yung share natin. Wala nang habol yung mga anak niya. Bakit sila mag-ahabol? Eto naman, ibang classic example. Halimbawa, namatay yung heir, yung kapatid. So meron siyang heir, dalawa yung kanyang anak, no, na tagapagmana. Ang mga kapatid niya ay 3, so 4 sila. Ini-insist ngayon nung kanyang anak na hatiin ang property, divide by 5. So parang ang gusto niya, dahil sila ay surviving heirs ng kanilang tatay, tapos yung mga tita nila ay mga single din, so divide by 5. Which is wrong. Isang malaking X. Bakit po? Ang makukuha lang po ng share nung magkapatid ay kung ano lang po ang makukuha ng share nung tatay nila. Ito yung tinatawag natin na per capita per store piece, no? So, ibig sabihin, kung halimbawa, meron silang property, divide, kunyari, 1 million, para mas madali. So, divide by 4, 250,000 ang share ng bawat magkakapatid. Sa 250,000 na yon, doon maghahati yung magkapatid na heir nung isa. So, tag 125k sila. Hindi nila po pwedeng i-insist na i-divide by 5 na tag 200k sila bawat isa. Kasi, again, hahalili lang sila doon sa share na makukuha ng kanilang yumaong tatay or nanay. So, may mga ganun po, no? All is fair in succession. All is fair in war. So, walang lamangan, ha?
Except lamang po doon sa portion na hatian kapag halimbawa may mga namamatay na na mga surviving heirs. Depende po kasi kung sino nag-survive, no? Mamaya tatakil natin yan para malaman nyo kung magkano ba, ilan bang porsyento ang share na makukuha ninyo. Okay? Shout out nga muna tayo. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Bukas, abangan nyo po si Miss Thea Pecho Corpus sa Friday pala. Sasama sa atin. Valentino Miliana Ponsha, good evening po. Elmer Bendol, Ray Borilla Sr., hello daw po. Si Pastor Ray pala ito. Raul Destacamento, Roxanne Costo, good evening. Henry Dolohan ng Botolan, Zambales. Good evening din Miss Gael. Alan Kilala, nanonood sa Bulacan. Jerry Sumagaysay, Miss Marilu de Guzman. Shoutout na rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Follow niyo po pala ako. I have TikTok account. Pag may mga questions po kayo, sometimes sumasagot po doon si Attorney Cam, no? Alodia Andaya Concepcion. Sabi, God bless po. Proudly Pinoy. San ka? Sa San Antonio po kami. Okay. Josephine Garimbao from Michigan, Moonbeats, and Ellen Jeronimo. Ayan. Eto, sabi niya. Eto, attorney, kung ang owner ng lote ay pinabayaan na magtayo ng bahay ang kapatid sa lote at namatay, paano po ang gagawin para mabenta ng owner ng lote ang property? Namatay na po ang magtayo ng bahay. Nakapagtayo pa o hindi, no? Again po, no? Meron po ba silang naiwan na dokumento ng pagpapatunay na sila ba ay parang lease contract yung kanilang pinag-usapan, sila ba ay lessor lessee? Ganun po, no? You always check kung may dokumento po na naiwan. Okay, kung halimbawang pinabayaan lang, hinayaan, so parang tinolerate lang yung kanilang pagtira, no? So pwede po na maibenta pa rin po yung lote. Pero kung halimbawa in good faith po ang pagtayo nila ng bahay, pwede pong bayaran nyo, yung bigyan nyo sila ng compensation dun sa pagtayo ng bahay. Kasi I'm sure hindi yan aalis nang hindi po sila nabibigyan, no, na dun sa mga ginastos nila, no? Sometimes ang hirap kapag you tolerate yung mga ganitong sitwasyon, tapos biglang naisip ng may-ari o kaya namatay yung may-ari, mga anak nagsabi ay ibenta na lang natin to. Doon na nagkakaroon po ng gulo. Ano po? Michael Manalo, magandang gabi po. Attorney Cam, stay safe always. Tapos kung halimbawa yung na-build na property ay mas mahal dun sa lupa, ay pwede naman po na bilhin na lang ng may-ari ng property yung portion ng lupa na tinitirahan nila, kinakatirikan ng bahay nila. Yan, wala namang problema. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, kasama pa rin po si Attorney Cam, 3 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan natin kung pwede ba natin itsapwera. Yan, yung mga namatay na kapatid natin. So, yung mga anak nila, kailangan ba isama sa hatian ng mana o hindi? At magkanong share lang ba ang makukuha nila? So, we talk about yung succession, no? Tandaan po ninyo, kapag interstate succession ang pinag-uusapan natin, alam naman po natin na kadalasan po, ang mga taong yung walang masyadong mga ari-arian, no? Okay, hindi mayayaman, wala sa level ng nasa A or B, no? So usually yung mga middle class, ayan, tsaka yung nasa D and E, hindi naman po tayo nagla-last will, tama, 'di ba? So ba't ka naman magla-last will? Usually kailangan kumonsulta ka sa abogado pag gusto mong i-divide yung properties according to your wish, 'di ba? Kasi alam niyo po, meron pong nire-reserba ang batas para sa mga compulsory heirs, no? Hindi katulad sa ibang bansa, kapag halimbawang may napundar sila, pwede nila i-donate kahit kanino, kahit sa
sa ano nila, sa kanilang nani, kaibigan, malayong relatives, no? Walang problema. Tayo may tinatawag tayo na free portion. Yun lang yung pwede mong ipamigay. Pero yung reserve na reserve na share ng iyong compulsory heirs, hindi mo pwedeng pakialaman. Okay? Yung free portion, dun ka pwedeng mamigay ng mga property kung kani-kanino. So, yun po, no, kapag may last will and testament. So, kapag halimbawang hindi mo namang kailangan gumawa ng last will kasi wala ka naman masyadong maraming mga ari-arian. Onti lang. May bahay at lupa, kung ano pa, masasakyan, no? So, usually, hindi talagang gumagawa ng last will. So, ang nagte-take over po lagi, intestate succession, no? Okay, kapag may intestate succession, tatandaan po natin na laging bida dyan ang mga legitimate children and their descendants, yung mga illegitimate children din po and their descendants, surviving spouse, legitimate parents and ascendants, illegitimate parents, collateral relatives, hanggang ano po up to 5th degree, no? Yung mga niece and nephews, yan. Minsan sila po ay kasama, no? At kapag halimbawang namatay po ang isang may-ari ng property, wala siyang magulang, wala siyang anak, wala siyang collateral relatives up to 5th degree, meron pa rin pong magmamana. At yon ay ang state. Gobyerno. Okay? So, yun po, no? So, laging kasali sila bilang pang-last last na heir, no? Doon sa listahan ng mga nabanggit natin. Okay. So, pag-usapan natin, no? Papaano po, no? Yung illegitimate children po ba, makakapagmana sa kanilang mga lolo't lola. Alam niyo po, napaka ganda ng desisyon na lumabas po recently, no, about dun sa pagtalikod sa dati ng jurisprudence na tinatawag namin na Iron Curtain Rule. Ang Iron Curtain Rule po kasi, halimbawa, meron pong illegitimate child, no? Ang iyong anak at merong mga legitimate child din. So, pag namatay po si lolo at lola, at halimbawa namatay din yung anak, unang namatay yung anak, then si lolo at lola, so survive siya ng mga apo. Kapag illegitimate child or children, hindi sila nagmamana, no, sa kanilang mga lolo at lola. So yung, parang sinasaraduhan sila ng kurtina. At yung kurtina na yun ay mabigat, no? Iron. So, ang tawag doon ay Iron Curtain Rule. Pero dahil po sa desisyon ng Korte Suprema, wala na po itong Iron Curtain Rule. Kahit po illegitimate child or illegitimate children, ang apo, pwede pa rin pong magmana, no? Sa kanilang lolo at lola. Total naman, kadugo din naman nila ito. Especially kung wala silang legitimate apo, no? At illegitimate apo lang ang meron sila, no? Pinapayagan na sila po ay magmana. So, yun po yung development ng isang kaso tungkol sa pagmamana ng illegitimate child or children. Ano po? So, ano bang hatian kapag halimbawa may namatay, walang last will and testament, attorney, walang utang? So, bakit nababanggit ni attorney walang utang? Tandaan po ninyo, bago po kayo magmana, kasama sa priority po, nasa taas ang mga creditor, no? Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mag-divide ng properties hanggat hindi nasasatisfy yung obligation nung namatay doon sa kanyang mga creditors. Halimbawa, may pagkakautang siya na halagang 2 milyon. Meron siyang property worth 5 million. Meron siyang 3 anak, no? Yung 3 anak na yon, hindi po pwedeng mag-divide doon sa 5 million, no? Kasi ang gagawin doon, kailangan bayaran nyo muna, isatisfy ninyo yung utang, no? Na 2 million, kung anong matira, for example, 3 million, doon kayo maghahati-hati. Yun ang share ninyo. So, tagi 1 million yung 3 anak. So, ganun po, no? Sinasatisfy muna. Kaya nga kapag halimbawa, pag gumagawa tayo ng mga extrajudicial settlement of estate, no? Nilalagay po doon sa affidavit na ang namatay ay walang will at
walang utang sa mga creditor. Importante po yun, no? Kasi kung halimbawa nagpa-publish kayo ng settlement of estate at nakita ng creditor yan, oy, teka lang, wait, may utang po ang inyong parent sa akin, at ito po ang aming kasunduan, hindi na bayaran. So, kung halimbawa mayroon siyang property, dapat bayaran mo na ang pagkakautang. Okay, kung halimbawa po survive, no, ang naiwan po na mga heir nung namatay ay mga anak, papaano i-divide yung property? Sige, sabihin natin 5 million worth yung property. So, equal yan. Walang lamangan. Diba? Yung sinasabi natin na kahit na namatay, kung merong heir, no, may anak, ibigay nyo yung share. So, tagwa 1 million kayo sa 5 million. Kung 5 kayong magkakapatid. Okay? So, yun ang divide niyan. Ayan. Papaano naman, attorney? Kapag halimbawa, nandun si nanay. O, diba? Anong hatian nun? Siyempre, kung buhay pa si nanay, no, i-divide nyo muna yung estate into 2. Siyempre, yung share ni nanay tsaka share ni tatay. So, tag 2.5 billion. Okay? Yung 2.5 million, kung 5 ang anak, meron pa si nanay, so i-divide nyo by 6. Kasi ang share ng nanay ay katumbas ng isang legitimate child. So, meron pa siyang share. So, may 2.5M na siya. May share pa siya dun sa share nung kanyang asawa kasi siya naman po ay heir din po. So, ganon. Ang hirap i-divide yung 2.5 divided by 6. Kayo na mag-divide. So, dapat alam nyo po yan. Yan. At syempre, kung halimbawa naman, ito yung sinasabi natin, ang namatay, ang nag-survive lang sa kanya ay illegitimate child o kaya illegitimate children. Syempre, ganun din po. Mag-i-inherit sila in equal share. Kung halimbawa, hindi lang sila nagpakasal ng kanilang magulang kasi nung panahon na yon wala pa silang time o kaya naman hindi pa nila feel, no, na magpakasal o kaya hindi sila naniniwala sa kasal, basta sila, no, nagkaroon sila ng mga supling at matibay naman ang kanilang relasyon. Yun nga lang, ang kanilang mga anak po ay nakikita ng batas as illegitimate children kasi nga po born out of parents na hindi po kasal. Okay, so kung sila po ang mga heirs, diba, namatay yung magulang pareho, so ang illegitimate children po ang mag-i-inherit nung mga naiwan na property ng tatay or nanay. Okay, paano naman kung halimbawa naiwan, may legitimate children pa. Pakomplikado na ng pakomplikado, attorney Cam. Merong legitimate children, may illegitimate children. Ano na po yun, no? So, sinasabi ng batas, di ba? Basta yung yung illegitimate child, generally, ang ini-inherit niya po ay 1/2, no? Yung portion ng legitimate child. So, kunyari, merong yung legitimate child na mamanahin na 5M, so siya 2.5M. So, hindi rin siya itsapwera. May share siya, mas malaki nga lang po dun sa legitimate child. Tapos kung halimbawa, survive po yung bukod sa legitimate child, may nanay, no? So, tagwa 1/2 po yung not 1/2, pero yung share nung legitimate child dapat katumbas ng share nung nanay. So, si illegitimate child po, kalahati po basta ni legitimate child. Okay? So, mga ganun po, medyo some kind na ang hirap i-divide. Kapag may money siguro, pag may value. Pero kapag nakukuha nyo yung basic na paano ba din-divide yung portion ng estate, yan. Malalaman nyo po yan, di ba? Okay, kung halimbawa po, no, mag-asawa, wala po silang anak, no? Hindi sila nabiyayaan ng supling, no? Kung halimbawa ang heir lang po ay ang asawa, syempre, yung asawa po ang magmamana lahat ng property na naiwan ng kanyang asawa. Pero kung halimbawa naman po, buhay po ang magulang nung kanyang mister. So magsi-share po, no, yung magulang nung mister at saka yung asawa. So, yan, no? Marami pa tayong pag-uusapan. Shout out muna Joy Garimbao, nanonood po. Jesus Mikiabas.
Ganon din po si Andres Antonio Obordo, si Papa Will, at si Mama Beth. Ganon din po si Erlinda Agloco. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, pahabol greetings na rin po sa mga nanonood po sa atin ngayong gabi. Ayan ha, silipin natin yung ating DZRH News. Sina Lenny Mantes, magandang gabi po. Cora Caburaw, good evening Attorney Cam. Maya Bell, Jim Ferrer, good evening po. Ask ko lang po, yung mana namin sa lupa, equal po ba ang hati sa kapatid? Sa ina, thanks po. Ayan na. So yung sinabi ko nga po, no, kung halimbawa kasal po si mom and dad, so may lupa, hatiin nyo muna sa gitna kasi share ni mami yung kalahati. Yung share na kalahati kay daddy, kayong mga magkakapatid ang maghahati-hati at kasama pa doon si nanay, okay? Kasi heir din po siya ni tatay. Lenny, sabi niya, no? Sabi niya, magandang gabi po, may tanong lang po, paano po kung nakabili po ako ng property, lupa? Ano po ang kailangan ko doon? Sa deed of sale. Kasi po, naka-mother title pa. Naka-mother title pa. Ito na naman po yung mother title na sinasabi natin. Ibig sabihin, yung mother title, hindi pa po ito na partition. Tama po ba? So, nakapangalan pa rin po doon sa, sabihin natin, sa nanay at tatay o kaya lolo at lola. Tapos namatay na pala. Tapos ito, ang mga magkakapatid na lang. Or yung anak at yung naiwan na anak, o ibig sabihin mga magkakapatid ang heir, no? Tapos hindi pa nasi-subdivide. Unang-una, so kailangan po nilang mag-execute ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale kung halimbawang meron silang naibenta sa'yo. And then, you have to know kung anong saang lupa ba, saan bang parte ng portion yung naibenta sa'yo. Kasi sa partition, kailangan kasi kung halimbawa ibibenta nila 1 hektaryang lupa. So that's 10,000 square meters, no? So, i-divide ba yon? Ilan yung nabili mo? Halimbawa, yung nabili mo ay 1,000 square meter. So, asan yung sa'yo? Kasi, I'm sure, malaki yon. Paano ang divide nun? So, kailangan, ma-partition muna yung property, i-subdivide, and then, kunin mo yung share mo. So again, pwede sila mag-execute ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. O kaya naman, mag-settle muna sila ng estate pag naipangalan sa kanila, saka sila magbenta ng mga lupa. Okay? Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Marami pa tayong mga katanungan na pwedeng sagutin, ha? Oras po natin, 18 minuto. 17 minuto. Makalipas ang 7:00 ng gabi. Kasama pa rin po. Ako po si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Meron lang po tayong sasagutin na katanungan mula po sa ating viewer. Ayan, sabi niya, si Merlina. Sabi niya dito, okay. Hi attorney, good PM po. May tanong lang po ako. May lupa ang tatay ko at 3 lang silang magkakapatid. At ang lupa ng mga magulang nila, ang may hawak po ng papel ay ang kanilang panganay. Nako, ito na naman yung titulo ng lupa. Sino naghahawak? Minsan si panganay, minsan si paborito, minsan si bunso. Tapos paghawak na, ayun, no, doon na parang nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan. Kasi maaaring sometimes napapalipat ang title, no, doon sa nakahawak na titulo, nalipat na sa kanila nang wala man lamang kaalaman, no, at nalamangan ang ibang mga magkakapatid. So ang question ni Marlina, so hawak nga daw po ng panganay na kapatid ang titulo. At hindi pa po ito nahahati sa kanilang 3 magkakapatid. Ibig sabihin, hindi pa siya nadi-divide, hindi pa nasisettle, or hindi pa nagkakaroon ng partition, no, yung mga magkakapatid. Ito po, ang sabi niya, ang sabi po ng panganay,
wala na daw pong habol sa lupa ang tatay ko kasi marami daw utang ang tatay ko sa kanila. Kaya pwede ba nilang kunin ang lupa ng tatay namin? Yun ang gandang question nito, no? So, ibig sabihin, no, para may pagkakautang, so kiniklaim nila na may pagkakautang yung tatay, no, dun sa kanila, so wala nang habol. So, kanina, sinabi natin, no, kung merong mga creditor, dapat talaga bayaran, no? Dapat unahin, no, bago kayo magparty-party sa share. Ngayon, kung halimbawang meron po talagang utang yung kapatid, no, at feeling po ng mga magkakapatid ay na dalawa, lalo na yung panganay, na wala na dapat share kasi nga ang dami nang naitulong, ang dami nang naibigay, no, equivalent dun sa share, dapat po papirmahin po, no, yung tatay doon sa, kung halimbawa magsasettle po ng estate, extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, no? Parang wini-waive niya ang kanyang rights in favor dun sa pinagkakautangan niyang kapatid. Kasi alam niyo po, kung hindi niyo po mapapapirma, no, yung kapatid ninyo sa extrajudicial settlement of estate, hindi po talaga masesettle yung estate ninyo. Dudulog po kayo sa korte para sa judicial settlement. Tandaan po ninyo, para masettle yung estate, pwede po kayong pumunta ng korte kapag di kayo nagkakaunawaan, judicial settlement of estate. Pero kung kayo po ay nagkakaintindihan, magkakapatid, nagkakaunawaan, so you go by extrajudicial settlement of estate. So, yun po ang problema dyan. Kasi kung halimbawang hindi pumirma sa settlement of estate yung tatay, no, ni Merlina, so hindi nyo rin po mapapalipat yung titulo sa inyo o kaya kung kanino man dun sa magkapatid. So, kailangan talaga nag-uusap-usap ang mga magkakapatid. Pag property po talaga, no, nagkakaroon ng hidwaan, tampuhan, tampulan, yung mga magkakapatid, no? So, daanin lang po sa maayos na pag-uusap. Okay? So, sabi ko nga, no, kung halimbawa may mga ibang kaso, no, ang kapatid, no, nung time na sila magkakapatid, siya yung nagpagawa, no, nung bahay nila, ancestral home nila, malaki yung ginastos niya. Po pwede ba na tawag dito i-allocate niya sa sarili niya, no, yung property nila dahil siya naman ang nagpagawa nung bahay at pinaganda niya? The answer is no, hindi niya pwedeng automatic i-allocate sa kanya. So, pwedeng ang gawin niya, no, kung halimbawang i-divide po yung properties, bayaran muna yung mga nagastos niya, no? Kung anong remaining doon sa, kasi para siyang creditor, no? Kung anong remaining doon sa share, yun lang yung paghahati-hatian. So, dapat yun ang maintindihan ng minsan magkakapatid. Yung iba kasi parang ang tingin nila, ay gahaman to, grabe naman to, ganyan. Grabe naman to, sila na nga yung nakakaluwag-luwag, tayo pang mga hirap yung tinatapak-tapakan, no? So, again, maayos na pag-uusap din yan. May mga iba po, no, na talagang bilib din si Attorney Cam, no, sa mga, halimbawa, nakakaluwag-luwag sila, so, merong mga naipundar na, yung naipundar ng magulang, binibigay nila dun sa kapatid nila na walang-wala. Saludo tayo dyan. So, nag-execute sila ng whether extrajudicial settlement of estate with waiver of rights kung kung hindi pa napapatitle, no? At ipapangalan na lang dun sa kapatid nila na hindi nakaka-LL o yung nakakaluwag-luwag. Na parang tulong nila sa kapatid yun. Di ba? Ang ganda pakinggan, di ba? So, kung may mga naipundar na kayo at meron kayong kapatid na hindi naman po masyado pang nakakapundar, no? Tulong nyo na. Ano ba naman yung kahit siya yung magmana, no? Nung tahanan, no, ng inyong pamilya. Tapos pwede niyo sabihin sa kanya na, sige, i-donate namin yung share namin, pero wag mo ibebenta itong ating ancestral house kasi meron itong mga memories. Pwede naman. Maraming salamat po. Again, sa mga magkakapatid, huwag mag-aaway-aaway. It's the best na makipag-usap pa rin. Communication is the key. Okay? Muli po nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Shout out po again sa College of Liberal Arts and Communication, sa Department po ng Communication and Journalism, dyan po sa May de la Salle University, Dasmariñas.
Muli po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye! Ang